nanay ko po, yung anak ko po talaga, ano po yun, nagkaroon po ako ng boyfriend, ganun. Tapos yun po, doon po ako nabuntis nung nag-aaral po ako. Tapos, hindi ka pinanagot ng gano'n? Po, iniwanan po niya ako. Umuwi po siya sa probinsya nila, tapos doon ko lang po nalaman na pagka-uwi niya po doon, meron na po pala siyang ibang kinakasama din. Tapos siya po yung bumuhay sa akin. Mga panahon walang-wala po. Flower, matanong ko lang, syempre, after all ng mga pinagdaanan ninyo, gaano mo kamahal ngayon si Poy? Daddy Frankie, wala na pong ibang salitang mahal na mahal ko po siya kasi sa dami ko pong pinagdaanan sa buhay, siya po yung mano sa akin eh. Pinanindagan niya po talaga yung anak ko nung mga panahong walang-wala po ko. Hindi mo po ako ng dati kong asawa. Siya po yung tumulong sa akin. Mahal na mahal ko po siya. Gagawin ko rin po yung lahat para po sa kanya. Tutulungan ko po siya sa buhay namin kahit po sobrang hirap. Minsan kahit hindi na po namin kaya, kinakaya rin po talaga namin para sa mga anak namin po. Si Poy naman. Poy, ano naman ang masasabi mo sa asawa mo na napakasipag, araw-araw din nagtitinda, matulungan ka lang? Nagpapasalamat din po ako sa kanya kasi kahit ayaw ko siyang patindahin, gusto niya pa rin po magtinda para makatulong na po sa amin. Kaya nagpapasalamat po sa kanya, kaya mahal na mahal ko po siya ng sobra-sobra. Wala na pong masasabi sa kanya. Siya na po talaga. Po kasi nung mga panahon na po yun, hindi ko po talaga akalain na may lalaki pa palang tatanggap sa akin kahit po may anak na po ako. Kaya nabuntis po ako ng ibang lalaki. Hindi ko po akalain talaga na tatanggapin niya pa rin po ako. Tutulungan niya pa rin po ako sa mga ano ko sa anak ko. Yun po. Huwag kang alala sa lahat ng ginawa mong sakripisyo sa amin ng mga anak mo. Gagawin ko rin yung lahat para sa'yo. Tutulungan kita. Sa hirap at ginahawa tayo pa rin yung magkasama. Salamat kasi minahal mo ako ng ganito, sobra-sobra. At pasensya na rin kung minsan wala akong maibigay sa inyo kung anong gusto nyo. Kaya pasensya na talaga. Ang aking mahal na mahal ko lang talaga kayo ng sobra-sobra. Salamat din. Salamat din sa'yo. Kasi alam ko naman na ginagawa mo talaga kahit minsan pagod ka na galing sa trabaho. Ikaw pa rin, pinaghahain pa rin kami ng pagkain. Nakasanayan na kasi natin yun. Tuwing kakain tayo, ikaw lagi yung nagsasandok sa amin. Malaking pasasalamat ko talaga sa'yo kasi hindi ka nagbabago. Sa sobrang pagmamahal mo sa amin, lahat na ng trabaho pinasok mo na. Alam ko namang pagod na pagod kami sa pag-uwi mo. Pero, ganun talaga. Hindi mo pa rin kami kayang tiisin ng mga bata. Inaasikaso mo pa rin kami pag-uwi mo galing sa trabaho, ganun. Salamat ulit kasi yun nga, tinanggap mo yung anak ko kahit na alam ko naman na hindi mo responsibilidad yun at ako na dapat umaako ng ganung mga bagay. Mag-iingat ka lang palagi sa trabaho mo. Ang isipin mo lagi, nandito lang kami sa bahay, naghihintay sa pag-uwi mo, ganun. Sana huwag kang magbabago sa amin ng mga bata. Lagi ka lang nandiyan sa tabi namin. Ito ang masasabi ko sa'yo. Nagpapasalamat ako kasi minahal niyo ako ng sobra-sobra. At sana huwag kayong magbago. Kung minsan magipit man tayo, kahit minsan wala tayong kinakain, ganun, papasalamat pa rin ako sa inyo kasi
nakakapagtiis kayo. Ito lang masabi ko sa inyo na basta makontento tayo kung anong meron man tayo. Tandaan mo, mahal na mahal kita ng sobra-sobra. Ayun. Ano ba naman to? Nakakakilig naman, no? Ang sweet nila mga kababayan. So, yun lang, ano? Yun lang may papayo ko sa inyo mga kapatid. Kahit anong pagsubok. Tama yung sinabi ni Poy, ano? Kung ano man meron tayo para maging masaya, kailangan makontento tayo. At higit sa lahat, lagi tayong magpipray kay God, no? Dahil napakalaki ang maitutulong sa buhay natin ang parati tayong tumatawag kay God, no? Yun lang, no? Wala na akong ako'y magpapasalamat sa inyo at nakilala ko kayo ng lubos. Salamat din sa iyo, Poy, kasi sakto-sakto linggo pagpunta namin, nakilala ka namin, naging officially yung pagkakakilala natin, no? Yun lang, maraming salamat. Sana i-bless kayo ni God na maging maganda rin yung buhay nyo. Swertein din kayo. Ingatan kayo lagi ng Panginoon. Alam? So yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Akala ko simple lang po yung kwentong maaabutan natin kay Flower at kay Poy, no? Pero meron din pala silang pinagdaanan. So napakahirap din. Kumbaga parang hindi basta-basta yung kwento ng buhay nilang dalawa, no? So, okay lang yan. At least naging na-experience nyo, gaya ng sinabi ko. Sana, mas lalong maging matatag pa kayo. Ano man ang pagsubok, sabihin natin na nangyari yung mga hindi magandang nangyari noong mga bata pa kayo. Pero sa ngayon, nagkakaedad na tayo, be matured na, no? So, yun lang. Wala naman akong ibang pakay. Yung makilala lang ng mga makilala namin kayo ng lubos at maiabot yung kaunting tulong na ibinibigay ng ating sponsor. Mga kababayan, isa sa pinaka-reason din kung ba't nandito po kami dahil po na may nakapanood sa ating followers na nasa USA, si Ma'am Biolita. Ayan, nagpaabot po siya ng 3,000 pesos. So, sana makatulong to sa inyo, no? So, Ma'am Violeta, maraming salamat po sa inyo dahil sa pagtitiwala ninyo kay Daddy Frankie na maipaabot itong tulong kay Flower. At hindi ko rin inaakala na sa pagpunta ko dito ay malalaman natin na mayroon din silang pinagdadaanan sa buhay. Kaya maraming salamat po sa tulong na ibinigay ninyo para kay Flower. Flower, tanggapin mo to. Sana makatulong sa inyo. Malaking tulong na po talaga to sa amin kasi nagkataon po talaga ngayong linggo, wala rin po siyang sinahod, wala rin po kaming bigas. Kahit tignan niyo po yung bigasan namin, wala pong kalaman-laman yun. Wala po talagang Kaya nagtinda ka ng gulay. Okay. Malaking bagay talaga pag madiskarte ka, no? Kahit papano. Kano yung tinda mo? 160? 160 po yung papaya. Okay na yun. Kahit papano. Pero sige, gawin ko, dagdagan na lang natin. Okay kasi, kasi sabi mo wala kayong bigas. May 3,000. Gawin natin 5,000. Okay? Yan, para makatulong din kay Sir. Bili ka ng vitamin, Sir, para magkalaman. Huwag kang magalit sa akin, ha, kasi ang payat. Mga kababayan, si Poy payat, no? Siguro sa kasi mahirap ang trabaho sa construction talaga. Pero ingatan mo rin yung sarili mo, no? Salamat po. Mga kababayan, nakikita ko kasi si Poy, sa kanya po ako naawa kasi hindi po biro-biro yung mag-construction. Kasi kahit ako, mga kababayan, nung binata pa ako, nasubukan ko po yung magtrabaho bilang construction worker. Napakahirap po, ang init, bibigat ng mga trabaho. Kaya yun,
Poy, kailangan mag-vitamins ka para sa mga anak mo, no? Kasi mahirap pag nagkasakit tayo. Huwag natin pabayaan din yung sarili natin, no? Para sa pamilya natin. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, mas maganda, mga bata pa kayo, alagaan nyo na yung sarili nyo. Kasi karamihan talaga sa atin, hindi natin pinapansin yung sarili natin, katawan natin. Trabaho lang tayo ng trabaho dahil nga sa hirap ng buhay. Pero mas malaki ang problema kung trabaho lang tayo ng trabaho, hindi natin napapansin, lumalala yung sakit natin. Hindi ko sinasabing may sakit ka, Poy. Paalala ko lang na ingatan, check din natin yung health natin. Kasi nga gaya sinabi ko, huwag kang magtampo sa akin. Payat ikaw, di ba? May dalawa maliliit pa yung anak nyo, no? Kaya pala, no? So, bali ang anak mo 3, ganon. Dalawa lang. Dalawa lang. So, yung panganay talaga. Opo. Yung maliit po, sa kanya na po yan, anak na po namin yun. So, yung panganay yung isa. Okay. So, yan, mga kababayan. Muli, kay Ma'am Bioli, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Kay Ma'am Bioli po, marami pong salamat sa binigay niyo pong tulong. Kay Daddy Frankie rin po, maraming salamat po talaga sa inyo kasi malaking tulong po to sa amin, pambili po ng mga gatas at diaper ng mga bata po. Kay Sir Poy naman. Sir Poy, Ay, maraming salamat po kay Daddy Frankie, pati ko kay Ma'am Bioli, maraming salamat po. sige. So, ayan mga kababayan, God bless po sa atin lahat. Ayan, mag-iingat po tayo. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan po. God bless po sa atin lahat. Maraming salamat po. Nag-iingat po kayo. Wala na. Wala na naman. Yes, ulit. Parang ayaw mo po yan.